Hey everybody! Welcome back to Shared Faith with Carol. And today po, day 10 tayo ng ating pagbabasa ng libro ng Levitico, chapters 21 to 22 ang ating babasahin ngayon. So dito malalaman natin yung mga tuntunin tungkol sa mga pari, mga handog sa Panginoon, mga tuntunin tungkol sa pagpili ng hayop na ihahandog. Halos lahat ito nabanggit nung sa Exodus. Kung mapapansin ninyo, parang inuulit-ulit. Sa totoo lang kailangan kasi talaga kung minsan ulitan ng ulitin dahil dun natin the more na ginagawa mo siya or the more na inuulit-ulit mo siya, the more na naririnig mo siya palagi, mas pumapasok siya sa isip natin, mas kumbaga mas nagigets mo, mas natatandaan mo, mas naisa sa pamuhay mo. So, although Old Testament naman na 'to and again tungkol 'to sa mga pari, kila Aaron, sa mga anak niya, kung paano sila maghahandog, kung paano yung mga gagawin nila kapag nandun sila sa toldang tipanan. Pero tandaan po natin na sa New Testament, tinawag na rin po tayong royal priesthood po. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. So kapag ka daw po ang Panginoong Hesus ay tinanggap na natin sa ating buhay, tayo daw po ay maharlikang pari na. We are a royal priesthood. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. So siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. So yun po yung sa 1 Peter chapter 2 verse 9. I'm sure marami naman din tayong natututunan sa ngayon. Nakikita nga natin kung paano yung ritual na ginagawa, kung paano na hindi pwedeng makalapit sa Panginoon ng basta-basta lang. Kailangan palaging malinis, ganyan. And I believe po na kaya din naman ibinigay ng Diyos Ama si Jesus Christ kasi talagang walang maka-meet nung standards niya. That's why inoffer niya si Jesus and Jesus willingly offered His life po para sa atin. Okay, so bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin saglit. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa oras at araw na to. Salamat sa panibagong umaga, O Diyos. This is the day that you have made, God. We will rejoice and be glad in it. Father, we pray po na kami po ay patuloy ninyong gabayan sa aming pagbabasa. Tulungan niyo po kaming maintindihan ng aming mga babasahin. Holy Spirit, we pray for understanding po. And Lord Jesus, we ask po na linisin niyo ang puso namin ng iyong banal na dugo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. We dedicate to you, God, this Bible reading time. And kung ano man po yung matututunan namin sa araw na to, dalangin ko, Lord, na maisapamuhay po namin ito. Salamat po. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so start na po tayo. Levitiko Kabanatang 21. Mga tuntunin tungkol sa mga pari. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga paring mula sa angkan ni Aaron. Huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paglapit o paghipo sa bangkay ng tao. Maliban na lamang kung ang namatay ay malapit ninyong kamag-anak gaya ng inyong ina, ama, anak, kapatid na lalaki o dalagang kapatid at walang inaasahan kundi kayo. Huwag din ninyong dungisan ang inyong mga sarili sa inyong pagpunta sa libing ng kamag-anak ng inyong asawa. Kung kayo'y magluluksa sa patay, huwag ninyong aahitin ang inyong buhok o puputulan ang inyong balbas o susugatan ang inyong katawan. Italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin na inyong Diyos. At huwag ninyong lapastanganin ang aking pangalan. Ito'y dapat ninyong gawin dahil kayo ang nag-aalay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa akin na siyang pagkain ko. Huwag kayong mag-asawa ng babaeng marumi dahil nagbebenta siya ng panandaliang aliw o ng babaeng hiwalay sa asawa dahil kayo hinirang ko para sa aking sarili. Kinakailangan kayo ay ituring na banal ng inyong kapwa Israelita dahil kayo ang nag-aalay ng mga handog para sa akin. Dapat nila kayong ituring na banal dahil ako ang Panginoon ay banal at ginawa kong banal ang aking mga tao. Kung kayo'y may anak na babae na nagdudulot ng kahihiyan sa inyo dahil sa nagbebenta siya ng panandaliang aliw, siya'y ituturing na marumi, dapat siyang sunugin. Kung ang punong pari ay namatayan ng kamag-anak, huwag niyang guguluhin ang kanyang buhok, ni pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa.
Dapat din niyang iwasan ang paglapit sa patay kahit na iyon ay kanyang ama o ina. At dahil siya itinalaga sa akin bilang punong pari sa pamamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis ng pagtatalaga, hindi siya dapat umalis sa toldang tipanan dahil kapag siya'y umalis doon at sumama sa libing, marurumihan ng tolda. Ako ang Panginoon. Kung ang punong pari ay mag-aasawa, dapat Israelitang katulad niya at tunay na dalaga. Huwag siyang mag-aasawa ng byuda o ng babaeng hiwalay sa asawa o ng babaeng marumi na nagbebenta ng panandaliang aliw upang sa ganoon ay walang maging kapintasan ng mga anak niya. Ako ang Panginoong humirang sa kanya para siya'y maging banal. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron, walang sino man sa angkan mo hanggang sa susunod pang mga henerasyon na may kapansanan ang katawan na makapaghahandog sa akin ng mga handog na pagkain. Hindi maaari ang bulag, pilay, may kapansanan ng muka, may kapansanan ng isang bahagi ng katawan, bali ang paa o kamay, kuba, unano, may sakit sa mata o sa balat o baog. Kaya kung ang angkan ni Aaron ay may kapansanan sa katawan, hindi siya maaaring maghandog sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy na siyang pagkain ko. Hindi rin siya maaaring pumasok sa banal na lugar o lumapit sa altar dahil madudungisan ang aking tolda. Pero maaari siyang kumain ng mga pagkaing bahagi ng mga pari sa mga banal at pinakabanal na handog. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para maging akin. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Moises kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa lahat ng mga Israelita. Levitiko Kabanatang 22. Ang mga handog sa Panginoon. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyan lalaki. Huwag ninyong lapastanganin ang banal kong pangalan. Igalang ninyo ang mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Ako ang Panginoon. Ang sino mang anak ni Aaron ngayon at sa susunod pang mga henerasyon na ihipo ng handog para sa akin, ngunit siya itinuturing na marumi, ay hindi na makapaglilingkod bilang pari. Ako ang Panginoon. Walang sino man sa inyo ang maaaring kumain ng handog kung siya'y may malubhang sakit sa balat, o may sakit sa tulo, o nakahipo ng anumang bagay na marumi dahil nadikit ito sa patay, o nilabasan ng binhi, o nakahipo ng hayop o tao na itinuturing na marumi. Siya'y maaari lamang kumain ng mga handog kung siya'y nakapaligo na. Pero maghihintay siya hanggang sa paglubog ng araw at saka pa lang siya makakakain ng mga handog na pagkain niya bilang pari. Hindi kayo dapat kumain ng alinmang karne ng namatay na hayop o pinatay ng kapwa hayop. Dahil kapag ginawa ninyo ito, kayo ituturing na marumi. Ako ang Panginoon. Kaya dapat ninyong sundin ang mga iniuutos kong ito sa inyo para hindi kayo magkasala sa akin o mamatay. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Kayong mga pari at ang inyong sambahayan lang ang makakakain ng bahagi ng handog na para sa mga pari. Hindi maaaring kumain nito ang inyong mga panauhin o ang inyong mga upahang manggagawa. Pero maaaring kumain ang inyong aliping binili o ipinanganak sa tahanan ninyo. Hindi rin maaaring kumain nito ang babaeng anak ng pari na nakapag-asawa ng hindi pari. Pero kung siya'y nabiyuda o naghiwalay sila ng kanyang asawa at wala silang anak at muling tumira sa kanyang ama, siya'y maaaring kumain ng pagkaing tinatanggap ng kanyang ama bilang pari. Tandaan ninyong mabuti na kayong mga pari lang at ang inyong sambahayan ang maaaring kumain ng bahagi ng handog na para sa inyo. Pero kung sa hindi inaasahang pangyayari ay may taong nakakain na hindi kabilang sa inyong sambahayan, dapat niyang palitan ang kanyang kinain at dadagdagan pa niya ng 20% ang halaga noon. Kayong mga pari, pakaingatan ninyo ang mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Para sa inyong pagkain ito ay hindi kayo magkasala at nang wala kayong pananagutan sa akin. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Mga tuntunin tungkol sa pagpili ng hayop na ihahandog. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, sa lahat ng mga Israelita pati na sa mga dayuhang naninirahang kasama nila. Kung ang iaalay ay handog na sinusunog bilang handog para tuparin ang isang panata o handog na kusang loob, ang kailangan ay lalaking baka o tupa o kambing na walang kapintasan para tanggapin ko. Huwag kayong maghahandog ng may kapansanan dahil hindi ko yon tatanggapin. Kung ang handog para sa mabuting relasyon sa akin ay inialay bilang handog para tuparin ang isang panata o handog na kusang loob, ito'y kailangang baka, tupa o kambing na walang kapintasan upang ito'y tanggapin ko.
Huwag kayong maghahandog sa akin ng bulag, may bali, may sugat, o may sakit sa balat. Huwag ninyo itong ialay sa altar bilang handog sa akin sa pamamagitan ng apoy. Pero maari kayong mag-alay ng handog na kusang loob, na baka o tupang bansot, o may kapansanan ang isang bahagi ng katawan, pero hindi ito maaring ialay bilang handog para tuparin ang isang panata. Huwag kayong maghahandog sa akin ng hayop na kinapon o may kapansanan ng itlog. Huwag ninyong gagawin iyon sa inyong lupain. Huwag din kayong bumili ng mga hayop na ganoong uri mula sa ibang lugar at ihandog sa akin, dahil hindi ko iyon tatanggapin. Ang bagong ipinanganak na baka, tupa o kambing ay dapat manatili sa kanyang ina sa loob ng 7 araw. Pero mula sa ika-8 araw, maaari na itong ialay sa akin bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Huwag ninyong ihahandog ng sabay sa isang araw ang baka o tupa at ang kanyang anak. Kung kayo'y maghahandog sa akin ng handog ng pasasalamat, sundin ninyo ang tamang paraan sa paghahandog nito para tanggapin ko ito. At dapat ninyo itong kainin sa araw ding iyon ng paghahandog at huwag kayong magtitira hanggang sa kinabukasan. Ako ang Panginoon. Sundin ninyo ang aking mga utos. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lapastanganin ang banal kong pangalan at ako'y kilalanin ninyong banal. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto para maging Diyos ninyo. Ako ang Panginoon. Okay, so tapos na po tayong magbasa, obserbasyon at pagsasabuhay naman. So sa nabasa natin, makikita natin na kailangan talagang banal ang pamumuhay ng mga pari. So tinuturuan ng Diyos sa mga pari, si Aaron, ang kanyang lahi, ang kanyang angkan, na maging hiwalay at banal, sapagkat sila ang maglilingkod sa kanya at sa bayan. Hindi nga naman talaga pwedeng hindi banal ang pari, kasi sila yung nilalapitan ng mga tao ng mga panahon na yon. So kailangan natin maging banal sa araw-araw. So kahit hindi tayo literal na pari, pero spiritually, we are really a royal priesthood. Yun ang sinabi sa New Testament. Hinihikayat tayo na maging hiwalay sa kasamaan at gumawa ng tama. So, ito naman din ay bilang pagpaparangal sa Diyos. So, gawin natin kung ano yung tama. Paano natin malalaman kung ano yung tama? Kailangan tayo magbasa ng Bible. Babalik at babalik po tayo doon. Sunod naman po, kalidad at kadalisayan ng handog. So ito, importante din to ng mga panahon na yon. Sinabihan din sila ang mga pari na ang mga handog daw po ay dapat walang kapintasan. Hindi pwedeng bali ang paa, hindi pwedeng may sakit, hindi pwedeng isa lang ang mata. So hindi pwedeng defective ang iaalay sa Panginoon. Ipinapakita nito ang paggalang at pagpapahalaga sa Diyos. So, si God is perfect, and even yung mga offering ng tao sa kanya rin naman yun galing. Kaya 'di ba, ibigay natin kung ano yung pinakamainam na handog sa kanya. So dito makikita natin, ito yung practical na dapat nating gawin ngayon. Ihandog ang pinakamahusay sa Diyos. Sa lahat ng ginagawa natin, magbigay tayo ng ating pinakamahusay na trabaho. We should give our best oras. We should give our best time to God. Talento natin, kailangan i-offer din natin yan sa Kanya. Gamitin natin yung talents na binigay niya para sa Kanya din. Actually, sa Kanya naman nanggaling lahat yan. Trabaho sa Kanya rin nanggaling. Oras sa Kanya din nanggaling yon. Talento kay God din nanggaling. So, let's give it back to Him and let's always give Him the best. So, next po. So, batas sa pagpili ng hayop. Na meron silang batas sa pagpili ng hayop, ang Diyos ay detalyado sa mga tuntunin ng handog upang ituro ang kahalagahan ng kadalisayan, kaayusan at pagsunod sa Kanya. Gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi pwede na basta-basta kumuha lang sila ng mga hayop lang na meron sila. Kailangan talaga blameless, kumbaga. Kailangan talaga perfect yung kanilang i-offer. Tapos tayo naman, sa panahon ngayon, maging maingat at masino po tayo. So tulad ng pagpili ng hayop na handog, maging maingat tayo sa ating desisyon, maging maingat tayo sa ating salita at gawa, upang maging karapat-dapat din naman tayo sa Panginoon at kapaki-pakinabang sa ating kapwa. So let's make our
Father proud, kumbaga. Let's make Jesus proud of us. And as always, we can only do that by His grace. Mahirap po talaga, pero sa biyaya ng Panginoon, kakayanin po natin yan. So ito po yung ating observation at pagsasabuhay. Tapos na po tayo. Let's do our closing prayer na po. Okay, so pray na po tayo. Let's pray. Hallelujah God, praise you Jesus. Heavenly Father, salamat pong muli sa lahat ng aming mga nabasa sa araw na to, sa mga learnings po namin, O Diyos. Muli Ama, tulungan niyo po kami na maging banal kami, O Diyos, sa araw-araw, O God. We ask for your help, Holy Spirit. We ask for your grace, Lord Jesus Christ, na tulungan niyo po kaming mamuhay, O God, ng kaaya-aya sa inyong harapan. Muli, O Diyos, ano man ang mga nagawa naming pagkakamali, O God, in the past, na maaring up until now, nagagawa pa rin namin. Bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, na kumawala dito, kumalas dito, and to willingly surrender, O God, all these sins, Lord, na nakakapagparumi sa aming mga buhay at nakakapaghiwalay, Panginoon, sa inyo. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy niyo pong tulungan, O God, yung mga nagsastruggle, O Lord, sa kanilang mga sitwasyon sa ngayon. And God, we also pray, O Lord, that you would continue to bless po the works of our hands. Tulungan niyo po yung mga kapatid ko, O Diyos, na nakikinig sa mga panahon at oras na to na nangangailangan ng trabaho. Bigyan niyo po sila ng trabaho, O Diyos. Tulungan niyo maging maayos ang buhay nila, Lord. Kung meron man silang mga pagkakautang na kailangan nilang bayaran, God, provide for their needs, O Lord. Bigyan niyo sila ng wisdom, O God, right connection, Lord God. Praying, O Lord, na maging favorable po sila, Panginoon, sa mga interviews nila, Lord, sa mga makakausap nilang employers, O God. Lord, bless their family, O God. Secure them as well, O Lord. And ganun din, Panginoon, sa araw na to, kami po ay bigyan nyo ng direksyong patuloy at ingatan ng lahat. Salamat po, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so we're done na po. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you again po tomorrow. Bye!